Sigurado ko, armado yung mga yan eh. Kapitan, ano ba ang plano of action mo? Sir, gagawin natin ito by the numbers. Okay, good. Basta, remember the rules of engagement, ha? Yes, sir. Magpapaputok lamang kami kapag pinaputokan kami. Minimal casualty, ha? Sa tingin mo magandang oras para pasukin yung mga yan? Sir, sa oras ng 2 o'clock hanggang alas 4 ng madaling araw, yun ang deep sleep ng tao. Sigurado ka bang natutulog yung mga yan? Mukhang adik yata yung mga nandyan eh. Nadaanin naman natin ito sa aggressiveness at sa training natin. Hihilang ako, sir. O sige, dalihan mo. Salamat. Sir, pakitanong nga ako kung saan pupunta yung kasama ko. 0106. Saan daw pumunta yung kasama ni Totoy? Iilang daw. Ang dating masayang tahanan ng champion boxer na si Totoy Magtanggol ay nababalutan ngayon ng lungkot dahil sa trahedyang naganap. Napabalitang 2 ang sugatan sa pamilya ng mga Magtanggol at isang kinilalang patay na si Gillette Molina Abisamis, pinsan ng sikat na singer na si Ana Molina. Marasal ito si Totoy na to eh. Pati si Gillette nadamay na tuloy. Ang hindi ko maintindihan kung bakit pumunta yung batang yan doon. Diyos ko. Tita, pwede po bang tama na po muna? Ana. Miguel, anong balita? Inayos na yung paglipat ng bangkay ni Gillette sa funeral parlor. Isipin nyo, dapat kayong dalawa ay masaya nag-ahani mo na ngayon, pero di kayo natuloy. Dahil bakit? Kasalanan talaga ni Totoy lahat ito. Hindi ko maintindihan kung bakit na lang tayo lagi dinadami sa gulo yung Totoy na yan.
Masaya na po ako. Dahil pagkikilanti ko na tao mahal ko. Hayaan niyo na po ako na makapiling si Heather at Jeanette. Mag-alala. Masaya po ako. Maraming salamat. Iingat niyo na lang po ako. Miguel, saan ka ba nagpunta? Ba't bigla ka nawala? May inayos lang ako. Tumawag na si Militon na ilipat na daw sa funeral parlor yung katawan ni Jeanette. Kung ganun, tawagin mo ng mama mo. Alis na tayo. Mula sa isang na natanggap ng mga pulis ay natunto ng mga kinaroroonan ng mga suspect na pumatay sa pamilya ni Totoy Magtanggol. Ngunit pagdating ng mga pulis ay patay na ang mga suspect nang maabutan nila. Hanggang ngayon ay wala pa rin clue ang mga pulis kung sino ang may gawa nito. Ate, hindi kaya sila Totoy at si Handong? Hindi kaya sila may gawa nito? Tay! Salamat naman at ligtas ka. Salamat sa Diyos. Tay, nasan po si Kuya Andong? Bakit hindi niyo po siya kasama? Oo nga, Totoy. Nasaan si Andong? Patay na si Andong. Nakikiramay ako sa iyo, Kay. Pagkakaingatan ko ang iyong puso, hindi ka na mag-iisa, pagkat ako'ng lagi mong makakasama.
Tinawagan ko na yung muling pinagdalahan kay Andong. Inaayos daw nila yung bangkay niya. Sigurado ka ba sa pupuntahan natin? Kailangan tayo makiramay sa kanila. Sa bahay natin namatay si Gillette. Nakikiramay ako. Tanggapin mo ang pakikiisa ko sa inyo. Dapat lang naman, Totoy, na malungkot ka. Dahil sa'yo, nasama sa kamalasan ng pamangkin ko. Inay, tama na. Bakit, Ana? Totoo naman ang sinasabi ko, ah. Kundi dahil sa lalaking ito, buhay pa sana si Gillette. Hindi sana siya namatay. Huwag niyo naman akong sisihin yung asawa ko. Hindi naman niya akong kasalanan kung bakit namatay si Gillette eh. Gawa ko yun ng mga masasamang tao. Kahit ano pa ang sabihin niyo, ito lang si Totoy na ito ang sinisisi ko talaga. Ano pa ang ginagawa niyo itong dalawa? Ayoko makita pagmumukha niyo. Umalis na kayo dito. Inay, tama na. Wala namang magagawa kung magagalit ka kay Totoy. Ana, muli, nakikiramay ako. Ikinalulungkot ko ano yan. Aalis na po kami. So, ano pa hinihintay yung dalawa? Umalis na kayo dito. Layas! Sungit-sungit naman ng matandang yun. Hayaan mo na siya. Ang importante, alam nila na nakikiramay tayo. Ang mabuti pa, asikasuhin na lang natin yung bangkay ni Andong. Mas kailangan tayo doon. Hindi man lang nga nila nalaman na patay na si Andong eh. Dahil sa pagiging niya para kay Gillette. Nakakapikon kaya yun? Kalimutan na natin yung mga samaan ng loob. Ika na. Alam mo, bilib naman ako sa Totoy na yan. Ang lakas ng loob niya magpakita sa inyo pagkatapos ng nangyari kay Gillette. Walang kasalanan si Totoy sa nangyari kay Gillette, Miguel. Pinagtatanggol mo na naman ang lalaki niya. Mismong pinsan mo ang namatay sa loob ng bahay niya. Pagod ka na. Pwede ba akong kain? O sige po, sasabihin ko po sa kanya. Ana, kausap ko ang mami mo. Dumating na raw ang tita mo sa punerarya. Ang mami ni Gillette. Kawawa naman yung tita ko. Nagigilty ako kasi makikita niya yung anak niya patay na. Responsibilidad ko pa naman si Gillette. Ana, huwag mo sisihin sa sarili mo. Kung meron man taong may kasalanan ito,
si Totoy. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang kasalanan si Totoy sa lahat ng nangyari? Pinagtatanggol mo siya. Hindi ko siya pinagtatanggol! Bakit ba kayo nandito? Akala ko nag-honeymoon kayong dalawa. Anong ginagawa niyo dito? Lola, humingi naman po ako ng paumanhin kay Miguel. Pinsan ko naman po yung namatay, kaya hindi niya naman po maaalis sa akin na magpunta dito. Excuse me po. Alam mo, Apo, kahit kasal na pala kayo niyang dalawa, hindi mo pa rin maangkin yung kabuuan ni Ana Kung dati, pumapayag ka sa lahat ng gusto ng babae niya, ibahin mo na ngayon. Padre di pamilya ka na Anong ginagawa mo dito? Baka... Dumaan lang ako para iparamdam sa'yo ang tunay kong pighati sa pagkawala ni Gillette. Tsaka sana maintindihan mo kung bakit hindi ako nakarating sa libing niya. Salamat sa pakikiramay. Kamusta ka na? Ayos lang. Sigurado ako masaya ka. Mukhang mabait naman si Trixie. Kayo ni Miguel, kamusta? Okay. Okay na okay. Parang kayo ni Trixie. Masaya din. Aalis na nga pala kami ng buong pamilya ko. Saan kayo pupunta? Sa Barrio Gapas. Sa Barrio Gapas. Doon na kami titira. Kung saang simple ang buhay, pipilitin ko na maging maligaya kami ron. Kung may babalik ko lang ang panahon, alam mo, gusto ko na sa Barrio Gapas din ako. Kasi naalala ko, doon ako pinakamasaya.
Paalam, Totoy. Ito na siguro ang huli natin pagkikita. Tulad mo, yan din ang sinisigaw ng damdamin ko, pero pareho na tayong may pananagutan. Totoy. Basta, pag kailangan mo ako, sabihin mo naman. Darating ako. Ha? Nagpunta sa libing ni Jilet si Totoy? Oo. Pumunta dun si Totoy para magbigay ng huling respeto niya kay Jilet. Eh, di ba magkaibigan na rin naman si Totoy at saka si Jilet? Oo, ba't di ka sumama? Eh, nag-iimpake pa nga ako, di ba? Tsaka, ayokong pumunta dun. Ayoko makita yung nanay ni Ana. Baka mamaya sungitan na naman ako nun. Hindi ka ba natatakot? Natatakot? Saan naman ako matatakot? Magkasama si Totoy at si Ana. Steve, nakaraan na si Totoy at si Ana. Tapos na yung chapter na yun sa buhay ni Totoy. Ako na yung asawa niya ngayon. Kinasal na kami, diba? Saka si Ana, kinasal rin dun sa manager niya si Miguel. Kaya wala na akong dapat ikatakot. Oo, Mare, nandito ka lang pala. Halika, may pasalubong ako sa'yo sa baba. Kain tayo. Oh, bakit? Nag-away ba kayo? Hindi. Hindi kami nag-away ni Miguel. Eh, bakit ka umiiyak? Aalis na si Totoy. Babalik na ng Barrio Gapas. Kasama ng pamilya niya. Hindi na kami magkikita. Tuluyan na talaga siya mawala sa akin, Coach. Sakit lang. Eh, ano pa nga bang magagawa natin? Ganun talaga. Eh, hindi kasi kayong nagkatuluyan. Pero, yan mo. Eh, pasasa Diyos na lang natin to at mag-get over mo rin yung mga pangyayari na yan. Nakaka-move on ka din. Kaya, Ana, ano umiyak? Kuya, bakit po ako iniiwan?
Wow, wow! Uy! Ana, ano ba? Matagal na tayo mag-asawa. May karapatan ako sa katawan mo. Calm down, Miguel. Calm down. Kung ako sa'yo, tigilan mo na yung pag-iisip sa tutoy niya. At bigyan mo ako ng anak. Hantay daw siya ata ito eh. Oo nga. Alam niyo, noon pa naman, nakikita ko na itong bahay na to. Cecilia, baka naman merong multo dito. Yun ang meron. Pero, mabait daw na multo. Oh, talaga? Hanapin nga natin. Wag! Huwag tayo maghanap ng multo. Nakakatakot yun, no? Bakit ka naman matatakot? Araw pa naman, oh. Nakaapat naman tayo, eh. Huwag ka na matakot. Alam mo, Bambang, makurni mo. Basta, tumabi ka lang sa akin, maski mabait o salbahing multo, safe ka. Bulero ko talaga. Asu? Tara na, hanapin na natin ang multo. Tara. Yung nga, Paalam, Andong. Hindi man kita nakilala ng lubos, pero alam kong mahalaga ka kay Totoy at kay Gillette. Kaya maraming salamat. Dahil kahit sa sandaling panahon, ay naging kaibigan ka para sa kanila. Ba't ngayon ka lang umuwi? Saan ka galing? May inisakyaso lang ako sa trabaho. Ana, namiss kita.
Bakit? Masama bang halikan ng asawa ko? Hindi. Pagod lang ako, Miguel. Ana, isang linggo na tayo mag-asawa. Alam ko na busy lang tayo dahil sa mga nangyari. Kaya hindi mo nagagawa ang obligasyon mo sa akin.